Taas kamay lahat ng first timer. Yan, oh. Ang hindi magtaas ang kamay, mamalasin. Now na. Yan, si Kuya bigla nagtaas eh. Nung hindi magtaas ang kamay, mamalasin now na. Yan, ako, first timer. Nangunbins pa, ikaw rin, di ba? First timer ka, taas ka kamay. Kailangan talaga, okay na Kuya, sige, baba mo na. Talaga ayaw mo malasin, ha? Anyways, guys, siguro iba-iba paraan yung mga na-invite dito. Actually, kaya ako tinatanong, sino yung mga first-timer? Malamang yung mga iba ho dito, hindi alam bakit ka nandito. Yung iba, malamang bad trip pa rin. Baka yung iba yung mukha dito, mukha namoles, saka dyan. So, ibig sabihin ho, first-timer ka. Okay, isa lang ho, ma-advise ko sa lahat ng first-timer, medyo bad trip pa po, isa lang po, move on po. Okay, bakit ko ho tinasabi yun? Kasi nung first time po ako na-invite, ganyan din po naramdaman ko. Sobrang bad trip po ako nung na-invite ako. Bakit po? Ako po kasi yung tipo ng taong sobrang hirap invited. Inabot po ako ng 2 buwan bago po ako nayaya ng kaibigan po. Ng kaibigan ko, ganun po ang katinding invited. Bakit po? Every time niyaya ko kasi ng kaibigan ko, sagot ko lagi, wala akong time or busy ako. Bakit po? Bigyan ko konting background sa akin. Estudyante ho ko na-invite ako. Bakit hindi ako na-invite? Actually, UST student po ako. Hindi po ako nakapag-aral sa UST dahil mayaman kami. Actually, kaya po ako nakapag-aral sa UST. Scholar po kasi ako ng UST. Player po ako ng table tennis. Dahil varsity po ako, para makakuha ng scholarship, kailangan ko mag-training. Ang training time ko po from 7 a.m. to 11 a.m. Ang klase ko naman po from 1 p.m. to 7 p.m. Ibig sabihin po, simula 7 ng umaga hanggang 7 ng gabi, nasa eskwelahan po ko niyan. After school ko po, umuwi po kagad ako sa Dangwa, tumutulong pa po ako sa nanay ko sa pagtitinda ng bulaklak. Ganun po ang kabisi. Kaya every time niyaya ko kaibigan, extra income, part-time job, pagkakakitaan, sagot ko lagi, wala akong time. Alam niyo po, dumating yung time yung kaibigan ko, halos pag nakikita ko, iniiwasan ko na po. Dumating yung time yung kaibigan ko nakasalubong ko, hindi ko alam kung sinasadya niyo, nagkataon lang. Sobrang gigil-gigil, nanginginig pa, excited, sobra, Dan, gumagano. Sabi ko, bakit ano meron? Dan, sumama ka sa akin. Sabi ko, bakit ano meron? Dan, sumama ka sa akin, yayaman na tayo. Yung narinig ko yung word na pagyaman, alam sabi ko sa kaibigan ko, pare, nasisiraan ka na ng ulo. Bakit po? Hindi na ho pumasok sa utak ko yung word na pagyaman. Feeling ko po, ang chance ako na lang yumaman is makapag-abroad or tumama ho sa loto. Yung alam po, imposible naman ako tumama sa loto kasi hindi naman po ako tumataya. Hanggang one time ho, yung kaibigan ko, lagi ko niya, nire-reject ko pa rin. Hanggang one time lumapit ho sa akin kaibigan ko, dahil sumama ka sa amin, papakilala ko sa iyo, chicks. Parang ipapakilala ko sa iyo, chicks, hindi ordinaryong chicks. Yung ipapakilala ko sa iyo, chicks, FHM model. Aaminin ko na yung totoo, wag lang lalaki ang ulo mo. Sabi ko, bakit naman lalaki ulo ko? Hindi, ito para ito yan eh. Sabi ng kaibigan ko sa Dan, yung ipapakilala ko sa yung FHM model, kaya kita kinukulit, ang totoo nun, may crush siya sa'yo. Yung narinig ko, may crush sa akin ng FHM model, payag kagad daw. Kasi inisip ko FHM model, pag yun naging girlfriend ko, lahat na napapanood ko sa RedTube, gagawin ko lahat sa kanya. Kaya sabi ko sa kaibigan ko, sige tol, saan ba yan? Sabi sa kaibigan, Ortigas Podium daw ulit. Yung narinig ko Ortigas Podium, nagtaka na naman po ako. Bakit ako nagtaka? Sabi ko sa kaibigan, teka tol, parang may mali. Bakit yung niyayaya mo ko, lagi Ortigas Podium ang niyaya mo sa akin? Sabi ng kaibigan ko sa Dan, ang Ortigas Podium, yan ang tambayan ng sosyal at mayayaman na tao. Palibasa ka, dukha ka, pulubi, hampas lupa, dugyot, hikaos, may gulong ang bubong ng bahay. Hindi mo alam yan. FHM model ang i-date mo. Alam nga, i-date mo yun, Evergotesco, recto pa, ikaw masaksak yan doon. So ako naman, nalait ako, oo na lang ako. So, to make the story short, pupunta lang ako ng podium. Sabi ng kaibigan ko, Dan, please be on time, 4 p.m. Dapat nandun ka. So, hindi ako masyadong excited. 2 p.m. pa lang po, nandun na ako. The next question, sabi ko, dito na, me, where na you? So, dumating ho yung kaibigan ko, sobrang nagmamadali pa. Sabi ng kaibigan ko sa Dan, napakaswerte mo yung araw to. Sabi ko, bakit ako swerte? Dan, yung ipapakilala ko sa FHM model, may event sila ngayon. Sabi ko, anong event? May mag-walk sila. Paano mag-walk? Mag-ramp modeling sila. Naka-brat tibak lang. Yung narinig ko, brat tibak lang. Alam mo, ginawa ko sa kaibigan ko, niyakap ko kagad. Pare, tunay ka talagang kaibigan. Alam mo, sabi ko sa kaibigan, tol, tara, saan yan? Doon din, lakad kami. So ngayon, naglakad ho kami, papunta sa Uno na. Doon nga ba naglalakad ako, nakita ko, habang palapit ako sa opisina ng Uno, ang daming tao. Sabi ko, pare, maraming taong yan. Pare, yan ang mga ate ng FHM, beben. So sabi ko, sarili ko, grabe talaga sa Pilipinas, basta FHM, dinudumog. Hanggang palapit ako ng palapit, paglapit ko, daming mga estudyante, mga naka-uniform pa. Sabi ko, sarili ko, pare, grabe talaga dito, no? Isip-isip ko, grabe talaga sa Pilipinas, bata pa lang, manyak na. Hanggang sa pagpasok ko, to make the story short, pinupupo ko dyan sa pinaka-arpian. Sir, kung saan ka nakaupo, dyan ako nakaupo. Sabi ng kaibigan ko, ko, bakit ganito? Parang may whiteboard, may mga produkto, pare. Sabi sa kaibigan ko, Dan, ganyan talaga ang VIP event. Exclusive event to for Uno. Napakaswerte mo, nabigyan ka ng tsansa. Sa harap ka pa nakaupo. So inisip ko, saan maglalakad yung mga tao? And late ng stage, pare. Kaya nga VIP, piling tao lang ang pwede pumunta.
So ako, to make the story short, hindi ko kasi alam yung mga FHM event, hindi pa ako nakakapanood. At the same time, hindi ko alam yung mga VIP event. Naniwala naman po kagad ako. Hanggang sa tinawag ko yung speaker, ang masakit na part po, dati ko kasi pag tinatawag sa aming speaker, mamatay ilaw, patay sindi yung ilaw. Parang disco light. So na tinawag yung speaker, nagpatay sindi, napahawak na po ko sa upuan ko. Bakit po? Inisip ko, lalabas yung FHM model, nakatibak, baka biglang tumuwad sa harap kong ganon, masundot kong ganon. So ngayon, yung pagbuhay ng ilaw, nagulat po ako. Bakit po ko nagulat? Yung dumating, kakaiba po. Bakit po? Lalaki, doktor, mataba, malaki ang tiyan. Sabi ko parang may mali. Lalaking doktor, mataba, malaki ang tiyan. Pag yun na nagtibak, parang may mali. Hanggang to make the story short po, sabi nung speaker, kung nandito ka daw, wala ka na magagawa, kaya ka daw dinala dito ng kaibigan mo kasi gusto ko daw niya tulungan mabago buhay. Try mong pakinggan, baka may madagdag sa'yo. And besides, wala namang mawawala sa'yo kasi dati ka namang wala. So ako, sabi ko, tama siya. wala talaga mawawala kasi dati akong wala. Alam mo, malupit na part po, pinakinggan ko yung negosyo. Nung una po, sobrang negative ako. Ganun po ang ka-negative nung una. Feeling ko po, mindset lang kami. Feeling ko po, binubudol kami. Ang tingin ko po doon sa event na nangyayari, nung unang dating ko, yung parang katulad ngayon ito, ang tingin ko po, para siyang kulto. Kasi nag-1 milyon, woo, nagagano lang yung mga tao. Sabi ko, grabe yung kulto dito. Ang malupit na part, pati ako napapaganon din. Hanggang sa yun nga, yung nag-ispaliwanag, everything. To be honest po, nakita ko yung product, sobrang ganda po. Sobrang nagustuhan ko. Bakit ko po nagustuhan yung product? Sabi ko sa sarili ko, hindi pa ako nag-uunog, ginagamit ko na lahat ng produkto. Ang gagawin ko, change brand na lang ako kasi naliligo ako, nag-shampoo ako, nagtututbase ako, naglalaba kami sa bahay, kailangan naghugas kami ng pinggan. Gusto ko rin gumawa po. Kumbaga sabi ko sa sarili ko, lahat ng nandito, ito yung kailangan ko. Ang magandang bagay niyan, pag sa SM po, nagkaroon ng 20% discount, ang tao po nagpila. Ang mga tao halos pumipila 1 oras, kalahating oras para lang maka-discount ng 20% discount. Eh dito, inisip ko, araw-araw 30 to 50% discount. Sabi ko, okay yung produkto, maganda. Hanggang sa pinaliwanag po yung marketing plan, doon na po ako nabaliw. Bakit po ako nabaliw? Sabi ko sa sarili ko, 2 tao lang daw ang kailangan niya, yaman na ako. Eh sabi ko sa sarili ko, ang laman ng Facebook ko, nasa 500 mahigit. Ang laman ng phone book ko na mahigit 200. Ang kamag-anak ko nasa mahigit 200. Ang classmate ko sa elementary hanggang college mahigit 500. Pag yun lahat ni yaya ko, siguro may sasali at least 2 tao. Kinumpit ko kagad, sino bang kaibigan kong gustong yumaman? Alam mo, malupit na part, lahat pala gusto yumaman. Kasi nag-isip ko, sino bang kaibigan kong masaya maging mahirap? Parang wala. Alam mo, malupit na part po, sobrang kabaliwan ko. Alam mo, sabi ko kagad sa kaibigan ko, pag-uwi ko, sinisigurado ko, sasali ako, gagawin ko lahat para lang makasali. Kung kailangan magsakripisyo para makasali, magsakripisyo. Kasi pananaw ko sarili ko eh. Hindi nga ako nangutang ngayon, lifetime naman ang utang. I rather mangutang ako ngayon, lifetime na ng buhay ko, babaguhin ni Uno. Iniisip ko dito, 7 ring ilalabas ko, wala akong lugi. Kasi paglabas ko 7 ring, may makukuha akong produkto na pag binenta ko, bawi na kagad ako. So ngayon, yung sabi ng kaibigan ko, nag-invite sa akin, o tara Dan, pila na tayo sa cashier, magbayad ka na para makasali. Alam, sabi ko sa kaibigan ko, sobrang kabaliwan ko, nakalimutan ko kailangan pala magbayad para sumali. Sabi ko, kailangan ba talaga yun? Sabi ko, oo naman. Alam mo, pag uwi ko, sabi ko, hindi ako papayag na hindi ko magawa ng paraan yung 7-3. Bakit? Isa lang pananaw ko sarili ko. Lahat ng bagay, pag gusto may, pag ayaw maraming, eksakto. Yun lang din na naging pananaw ko. Kaya pag uwi ko, sabi ko sa sarili ko, lahat ng kailangan ko sakripisyo. Alam, paghiga ko sa punta kami ng kwarto ko kagad. Pag-upo ko ng kwarto ko, pinalitignan ko lahat ng bagay na pwede ko isakripisyo. Pag-ikot ng mata kong ganun, umikot ulit. Hanggang ikot ako ng ikot, nahihilo na ako, wala akong nakita. Isang bagay lang na-realize kung pwedeng isakripisyo, alam mo kung ano? Electric pan, wala pang takip. Alam mo, malupit na part niyan? Umutang ho ako sa nanay ko. Sabi ko, ma, may negosyo kong alam, gusto kong gawin kasi alam ko pagod ka na. Medyo may mga teary eyes pa ako noon. Alam ko, pagod ka na pag-aralin yung mga kapatid ko. Ma, bigyan mo akong 6 na buwan, 6 months from now, ako na magpapaaral sa lahat ng kapatid ko. Alam mo, nanay ko maiyak-iyak. Dan, anak, grabe, hindi ko akalain ganyan ka mag-isip. That time ko kasi 19 years old ako. For 19 years, sakit ang ulo lang binigay mo. Ngayon, biglang gusto mo nang pag-aralin yung kapatid mo. Grabe ka. Alam mo, sabi ko, ma, isang bagay lang hihingin ko sa'yo. Dan, kahit ano ibibigay ko, gawin mo lang yung pangako mong yan. Sabi sa akin ng nanay ko, ano ba yun, Dan? Pautangin mo sana ako 7-3. Alam mo yung nanay ko, hindi ko alam kung magagalit o matutuwa eh. Alam sa bakit kailangan mo 7-3? Ayun yung pampunan ko sa negosyo. Alam mo, nanay ko, sobrang awa sa akin, sa sobrang tuwa, nangutang siya. Nangutang siya. Yung ibibigay sa akin, tinanong na nanay ko, Dan,
Ano bang negosyo gagawin mo? Bago ko ibigay ito, gusto ko malaman negosyo gagawin mo para at least malang baka matulungan kita. Alam mo sila ko kagad, ma, may nakita ko negosyo, ang ganda, sobra. Yung Uno. Sabi ko, anong Uno? Yung maraming produkto. Anong maraming produkto? May yung nag-i-invite ng tao. Na-invite? Networking, recruiting. Sabi ko, networking. Alam mo sabi ng nanay ko, Dan, kung kailang ka tumanda, saka ka naging tatanga-tanga. Galit na nanay ko sa akin. Ba't hindi kita pinag-aral sa UST para mag-networking? Yung networking para sa mga taong walang magawa sa buhay yan. Para sa mga taong manluloko lang yan. Para sa mga taong walang future yan. Sabi ko kagad nanay ko, ma, paano mo nalaman pangit Uno? Wala, basta pare-pares lang yan. Narinig ko na yan, networking na yan. Tinanong ko sa kanya, ma, alam mo ba kung saan opisina ng Uno? Hindi. O paano mo nalaman pangit? Basta pangit siya. Matanong ko lang, alam mo yung marketing plan? Hindi. O paano mo nalaman pangit? Hindi mo pala alam yung sinasabi mong pangit. Basta pangit siya. Alam mo malupit na part? Hindi ho ako pinautang. Umutang ako sa tatay ko, hindi rin ako pinautang. Umutang ako sa girlfriend ko, hindi rin ako pinautang. Alam mo ginawa ko ho? Hindi po ito inaalaw ng kumpanya, yung nga lang personal reason ko po bakit ito ginawa. Kasi isa lang pananaw ko sarili ko, gagawin ko to for better. Alam niyo po, nagsakripisyo ako ng gamit ko. Binenta ko po cellphone ko. Bakit ko po ginawa yon? Simple lang po, personal reason ko po yan. Bakit ko po ginawa? Atong bagay na isakripisyo ko, ito sinisigurado ko ito yung bagay na magpapayaman sa akin. Bakit po sinabi ko ito yung bagay na magpapayaman sa akin? Isa lang pananaw ko sarili ko. Hindi ho ako maglalabas ng 73 dito para malugi. Maglalabas ako ng 73 dito kasi alam kong tatrabahuhin ko. And besides, ang masarap na part, ang kailangan ko lang gawin is kakilala. Ang masakit na part, sumali ka dito, wala kang kakilala, yun na masakit. Kaya sabi ko sa sarili ko, gawan ko ng paraan. Alam mo, malupit na part po, ginawa ko ng paraan, nakuha ko po kaagad yung produkto. Sabi ko sa sarili ko, kailangan ko mabawi kagad to kasi kailangan ko makabili ng cellphone eh. Alam mo ginawa ko? Binenta ko agad yung produkto. Ginawa ko yung sabon, yung glutathione soap, pampaputi, pampakinis, yun yung kinuha ko. Sabi ko sa mga kaibigan ko, ito, glutathione soap, pampaputi, pampakinis, 150 pesos, 1 week to pay. Kukunin mo hindi. Kukunin, tempting. Dinistribute ko, 1 week to pay, tumalupit. After 1 week, nagbayad silang lahat. O di ba win na yung 7-3 ko? Tama? Bumili ako bagong cellphone. Ito malupit. Pagbayad nilang lahat, ang sabon, naubos, hindi. Pag naubos, nagustuhan, bibili ulit, hindi. Kanino sila bibili? Sa akin. Bakit wala sa Mercury niyan? Tayong distributor lang pwede magbenta niyan. So ngayon, after a week, bumili na naman sila ng malupit na part. After a week, kumita na kagad ako 7-3. Ito matindi, hinataw ko ng hinataw. Invite ako na invite, excited ako. Bakit ako excited? First time ko na-realize sa buong buhay ko na pwede pala ako yumaman. Alam mo malupit na part, hinataw ko. First 6 months po, doing this business, ulitin ko po, nag-join po ako at age of 19, estudyante po ako UST. Part-time ko lang po ginagawa to, 1 hour a day. Ito malupit. After 6 months po, doing the business, nabili ko po kagad yung first car ko, Toyota GLI. Grabe, no? Alam mo, malupit na part po, after 2 months, binenta ko po yung Toyota ko, bumili po ako bagong kotse, doon na po ako nabalo. Bakit po? Ford Expedition na po yon. Alam mo, malupit na part, sabi ko sa sarili ko, pagkakuha kotse ko, baliw na baliw ako, sabi ko sa sarili ko, sinisigurado ko lahat ng tao sa amin, ang tingin sa akin, big time na. Alam mo, derive ko expedition ko, parating ako sa lugar namin, takbo lahat ng kaibigan ko. Sabi sa akin, Dan, akalain mo, driver ka na ng mayamang pamilya ngayon? Sabi kang gano'n, magalit ka hindi. Talaga, munti ko sila masagasaan, buto na lalo, kaibigan ko sila. Alam mo, malupit na part po, tinuloy-tuloy ko po yung negosyo. 3 years ago po, na-feature po buhay ko sa Umagang Kay Ganda. Ano po yun? Na dating tendero ho ng bulaklak, na because of Uno po, self-made multi-millionaire na po. Alam niyo kung ano nakakabaliw po nun? That time po, 21 years old pa lang po ako. Estudyante pa rin po ako nun. Alam niyo po, malupit na part po, tinuloy-tuloy ko po. Last July 17, check niyo po sa YouTube, July 17, 2011, Rated K episode. Hindi po siya connected about Uno. Pero na-feature naman po buhay ko dyan. Ano naman po yan, mga big time collection ko, at saka yung mga big things lahat to. Like for example, yung malalaking siopaw, kung naalala niyo po yun, sa Rated K, malalaking siopaw, malalaking pizza, koleksyon ni Iya Villania na sapatos, yung koleksyon ng motor ng mga BMW, tsaka may isang estudyante na ngongolekta ng 14 luxury car. Actually, ako po yun. Pinakita po na lahat, yung lahat na naging coach ko, yung BMW ko po, yung Porsche ko po, yung Benz ko po, even po yung naging Jaguar ko, pinakita po dun lahat. Alam mo nakakabalo na part? That time po, 23 years old pa lang po ko. Sino ko para mag-drive ng mga ganong kotse? Alam niyo ho, magandang bagay, tuloy-tuloy ko ho. After ko na-feature sa Rated K, last month naman po, na-feature ako, Go Negosyo.
sobrang dami po ditong nabago buhay because of po, isa po ko doon. So, anong point ko, eto ho palang negosyong to is helping business. Paano helping business? The more na nagyayaya ka ng tao, the more na nakakatulong ka sa kapwa mo. Bakit po? Nabibigyan mo ng chance yung mga kaibigan mo o kakilala mo na may chance pa palang mabago buhay nila. Alam niyo ho, masarap na part, dahil po nagsakripisyo ko ng 7,300, at dahil hinato ko po yung negosyo, nag-decide po ko gawin to, ang pinakamatindi pong part, buong pamilya ko po. Natulungan ko po maiangat yung buhay nila sa kahirapan. Siguro po sa mga tao dito, kung ikaw sakto ka sa buhay mo, mayaman ka, hindi ka naghihanap ng ibang extra income, try nyo po, tignan yung mga tao sa paligid nyo. Bakit po? Pag yun po yung mga yun, nayaya nyo po dito, natulungan nyo mabago buhay, lahat po yan magpapasalamat po sa atin. At the same time, tip ko po sa mga first-timer po, wag ho muna kayo magkwento na magkwento. Kasi yung iba ho, kaya nahihirapan, hindi ho member, nagkukwento kagad sa kakilala. Paano nagkukwento? Pagka excited, ato mentality. Sabi niyo mga ibang hindi member, hindi muna ako magaya. Bakit hindi ako magaya? Ay, hindi muna ako sasali. Bakit daw sali? Mag-i-invite muna ako ng dalawa. Pag sumali tong dalawang to, saka ako sasali. Yun nga lang, eto, nagtanong dito, kasali ka na ba? Ang sagot niya, hindi ako sumali kagad. Bakit matalino ako? Nanigurado muna ako ng dalawang tao bago ko join. Sabi ngayon nito, pwede pala yun. Magaya nga rin, hindi rin kagad sumali. Hindi rin kagad sumali. Eto, malupit, nagtanong to ngayong apat, kasali na ba kayo? Hindi pa kami kasali. Bakit matalino ako? Nagaya muna ako ng dalawa bago ko sumali. Eto, malupit, pwede pala yun. Ginaya ng ginaya. Alam mo matinding part? Nagkaroon sila ng malaking grupo. Nag-welcome pa, nagbibilog-bilog dyan, nag-awaw pa sa labas. Ito malupit, nagtanungan. Sinong kasali? Wala. Anong point ko? Wag ho tayong sigurista. Bakit po? Wala hong tumama sa lotong hindi ho tumataya. At the same time, naniniwala ho kayo sa karma? At tawag ko dito, karma. At the same time, wag ho muna kayo magkwento. Kasi yung iba kasi sobrang excited, ganito, pag nakita ka kilala, Dan, okay sa kaibigan, pare, meron akong alam negosyo, yayaman tayo, paano yan? Maglalabas ng 70 tapos yayaman na. Siyempre tao ho, pag narinig yung paglalabas ng pera, yayaman na, nagdududa ka agad. Paano yan? Siyempre, dahil bago ka, hindi mo mapaliwanag. Basta ano siya, yung ganun-ganun, parang malunggay, pag nagkamalunggay, yayaman daw. Hindi mo mapaliwanag. So, ang tao matanong. Pag yung tanong hindi nasagot, magiging negative po kagad. So, anong tip ko po? Bakit huwag kayo magkwento? Gawin niyo lang po, dalihin niyo po sa amin, kami hong bahalang magpaliwanag. Alam niyo ho masarap na part? Ang trabaho niya lang po, ipakilala niyo sa amin yung kakilala niyo. Hindi niyo ho kailangan magpaliwanag kasi kami po ang magpapaliwanag sa inyo. Okay po ba yan? Yes. O, siguro, last, ano ko po, sa mga distributor na gusto kagad jumoin, gusto ko lang malaman, sino yung taong gustong-gusto sumali kagad? Sige, taas kamay, yan. Okay, sige, wag ka mahiya. Alam mo, good mood ako ngayon, baka mamaya sagutin ko yung pambayad mo. Taas kamay, sino yung gusto sumali? Yan, medyo marami. Ito, tip ko sa inyo, jumoin po kayo kagad. Bakit po? Maraming advantages. Ito po, bigyan ko idea. For example, ito po yung nag-invite sa inyo. Yan, si Upline, sample, si Upline. Ngayon, sumali ka, nandito ka si A. Okay? Sa kabila, si B, halimbawa, eto ka, si A, ikaw to, this is you. Pag si Upline, may na-invite na bago, hindi niya pwedeng ilagay dito, bawal na yan. Bawal din ilagay ito, bawal din sa taas, bawal na yan. Anong point ko? Ilalagay kagad sa ilalim mo. Sa anong punto? Pag siya dumami, ang gagawin mo, maglagay na lang ng isa. Pag naglagay siya ng isa, itong nilagay mo, nag-invite, o 1.5 ka na lang ng 1.5. Eto tanong, paano ka ngayon natulungan? Sino lang in-invite mo? Isang tao lang. Alam mo, masarap na part po dito po sa negosyo namin, helping business. Paano helping business? No choice po kami, pag nag-invite kami, hindi po namin pwedeng ilagay sa taas namin. Isipin mo, sumali ka, nilagay kita sa taas ko, hindi ko pa yung naging upline ko. So, no choice po kami, ilalagay namin sa ilalim. The more na marami kang kasama, the more na marami kang kagrupo, the more ho na maraming sasali or maraming makatutulong na maraming tulong na maibibigay sa'yo. Ganun po yung kaganda. Kaya kung gusto mo agad, jumoin ko kagad kayo. Bakit? Wala namang difference. Sumali ka ngayon next week, next year. Pare-pares naman po 7-3 yan. Yun nga lang ang masakit na part. Baka yung taong pwede mo maunahan, ikaw ang maunahan. So, anong punto ho? Ngayon pa lang po, simula na po kagad namin.
Simulan na po kagad natin. Huling salita po, pag ginawa niyo po to, salitang tulong po ibibigay namin sa inyo. Maraming salamat po.